Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Unang linggo ng buwan ng Agosto, kapistahan ni San Juan Maria Vianney, Linggo ng mga Pari. Si San Juan Maria Vianney ang kinikilalang patron ng mga pari. Kaya magandang sa ating pagninilay ay ituon natin ang ating pansin. Sino ba si San Juan Maria Vianney? Bakit siya ang itinuring at kinikilalang patron ng mga pari? Kasi kung aalamin natin, di ba, sa ating pamantayan, sa ating nakasanayan, kapag pipili tayo ng role model, kapag pipili tayo ng sino ang pinaka, ang number one criteria natin dapat magaling, dapat matalino, dapat may mga magagandang accomplishments, dapat kahit papaano siya ay talagang pwedeng ipagmalaki at marami pang mga dapat. Pero magugulat tayo kapag nalaman natin kung ano ang buhay mayroon si San Juan Maria Vianney. Siya ay may edad na nang pumasok sa seminaryo. Kaya nahirapan siyang makipagsabayan sa mga bata. Alam naman natin ang mga bata, makisig, talagang magaling ang memory. Pero kapag nagkakaedad na, ang memorya nawawala na yata. Nakakalimot na. Para bang hindi na malaman, kanina hawak ko eh. Nasaan na ba yung salamin ko? Yung pala, suot-suot. Di ba ganyan ang mga nagkakaedad na? Nahirapan si Juan Vianney sa seminaryo. Kaya pagdating sa academic performance, kulelat. Kaya sabi ng kanyang mga formators, nahihirapan si Juan Vianney. Baka hindi ang seminaryo at hindi ang pagpapari ang buhay para sa kanya. Kaya meron ng parabang nabubuong desisyon, palabasin na lang natin, kawawa naman. Masyadong nagsasakripisyo, talagang hirap sa pag-aaral. Pero yung kanyang spiritual director, na kung saan lahat ng kanyang pinagdadaanan, yung halos buong buhay ni Juan Vianney, ay naikwento niya dito sa kanyang spiritual director at talagang kilalang kilala siya nitong kanyang tinatawag na SD. Bigyan pa natin ng pagkakataon kasi naniniwala ako na siya'y pinili at tinawag para maging pari. Kaya may isang pari na nagtiyaga na bigyan siya ng tutorial. Bukod sa regular class schedule, siya ay tinuturuan itong pari na ito, personal tutorial. Talagang pinagtiyagaan siya. At sa tulong at awa ng Diyos, siya'y nakatapos sa kanyang pag-aaral bilang pari, hindi with flying colors. Basta't nakatapos, tapos. At siya'y naordinahang pari. At dahil sa kanyang record, academic record, ang unang parokya na pinagdalhan sa kanya ay yung parokya na pinakamalayo sa France. Hindi yung nasa syudad, hindi yung first class Paris, kundi yung pinakamalayo. Bakit? Siguro ang naging basis ay hindi siya pwede sa syudad. Baka mahirapan siya. Hindi siya pwede sa lugar
kung saan yung mga tao ay talagang ibang klase. Baka siya paglaruan lang ng mga tao. Kaya doon sa Ars, France, ini-assign si Father Vianney. At pagdating niya doon sa parokya na yon, ang parokya ay parabang masyado ng kinalimutan, masyado ng napabayaan. Ang simbahan halos parabang binagyo, binaha, at kung ano-ano pa. Halos wala nang nagsisimba. Yung mga tao, nandyan, nasa kalye, nakatambay, nagsusugal, paggabi, nasa nightclub, at marami pang mga hindi magagandang gawain. Kaya dumating sa punto na si John Vianney ay nagmimisa ng halos walang tao. Pero sa kanyang pagkapari, ipinakita niya, gagawin ko ang lahat para unti-unti ang simbahan, ang parokya ay mailagay sa ayos. Yung mga ibinibigay sa kanya ng mga tao at yung kanyang naging ipon sa kanyang ordinasyon bilang pari, lahat iyon ginamit niya para ibili ng magagandang gamit sa misa. Wala siyang anumang binibili para sa kanyang sarili. Ang lahat ay para ibalik sa magandang kaayusan ang kanyang simbahan. At ang mga tao na nakakakita nitong kagandahang ginagawa ni Father Vianney, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kasimplihan, yung kanyang kababaang loob, ang naging daan upang unti-unti itong mga taong ito ay bumalik sa simbahan. Kilala bilang pari na pagkatapos ng misa sa umaga, papasok na sa confession box, halos 8 oras, halos maghapon, nandun sa confessionary, nagpapakumpisal. At nakilala siya bilang banal na pari. Kaya nga kahit mga kilalang tao sa malalayong lugar, mga prinsipe, mga hari, mga may sinasabi sa lipunan, dumadayo sa dulong bayan ng Ars, France para magkumpisal kay Father Vianney. Wala siyang mataas at maraming educational accomplishments. Basta't pari, period. Wala siyang maraming mga ipinagawang malalaking mga structure. Pero ang kanyang pagkapari ay ibinuhos niya sa banal na Eucharistia at sa sakramento ng kumpisal. Kaya iyon ang ilan sa mahahalagang dahilan bakit siya kinilala bilang santo at bakit siya kinilala bilang patron ng mga pari. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos ang biyaya na ipinagkaloob kay San Juan Maria Vianney. Tunay na modelo at huwaran ng pagiging pari. At ipagdasal po natin kaming mga pari, lalo na sa panahon natin ngayon, 2024, sa halimbawa nawa ni San Juan Maria Vianney, kami ay maging mga banal, mga simple,
at mga tunay na pari ayon sa pagkapari ni Jesus na aming pinaglilingkuran. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Amen.